Bago tayo magpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, John Ray Oico, Nocos, Abet Batista, at Melvin Manabat, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 3981. Naririnig mo ba yon? Gusto ni Sir York na gamitin mo ito kung saan may masakit. Malamig na pinandilatan ni Trey Bierstadt si Arlo Bierstadt bago tinadyakan ang kaliwang palso. Oh, mga hiyaw ng sakit ang maririnig ng mabali ang kamay ni Arlo. Hindi na siya maglalakas loob na makipaglaban pagkatapos noon. Wala siyang choice kundi ang patuloy na lumuhad sa lupa. Pagkatapos, nilagyan ni Trey ng ointment ang kamay ni Arlo bago nilagyan ng benda. Ganito ang paggamit mo ng ointment. Matapos marinig ang mga salita ni Trey, si Arlo at ang iba ay galit na kumikibot ang kanilang mga mata. Ang mga alagad ay nanginginig lahat sa kanilang mga paa. Natakot sila nang tumingin sila sa mga mata ni Harvey York. Alam nila na ang isang braso o dalawa ay hindi sapat para maubos ang buong palayok ng pamahid. Hey, ang tanga mo talaga, Harvey. Kumukulo sa galit si Ellen Moreno nang makita niyang inaabuso ni Harvey ang kanyang awtoridad. Nagplano siya ng napakaraming bagay para lang makita kung gaano kalungkot si Harvey. Hindi niya inaasahan na ang Blackburn City Martial Arts Alliance na matakot sa kanya nang hindi man lang siya nagtaas ng daliri. Napahawak siya sa manibela habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa mapanghihinalang na tingin. Minamaliit kita. Hindi ko akalain na dadalhin niyo ni Cathy Cobb si Trey dito para tulungan ka. Talo ako this time, pero hindi ibig sabihin nun na papayagan ka na ni Trey na gawin ang lahat ng gusto mo. May koneksyon ang pamilya Moreno sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Ang mga taong kilala namin ay mayroong napakalawak na katayuan, kahit kumpara kay Trey. Pwede nilang durugan ang dalawa sa isang daliri kung gusto nila. Pagkatapos magmakmak sa sarili, tinawagan niya si Noemi Moreno. Ina, kailangan nating dalhin ang vice-leader ng Blackburn City Martial Arts Alliance sa anibersaryo ng pamilyang Cobb. Kung kukunin natin silang mag-order muna ng mga kalakal, ang negosyo ng pamilya Cobb ay tataas. Oo naman, gagawin ko ang lahat para sa negosyo ng aking anak at manugang sa hinaharap. Matikas na ibinaba ni Noemi ang telepono sa airport bago dinala ang isang grupo sa VIP passageway. May balita siya na maagang dumating sa lungsod sina Ray Hart at Yvonne Xavier. Ginawa niya ang lahat para mapalapit sa kanila at mapabuti ang kanyang katayuan sa loob ng pamilya. Ito ang dahilan kung bakit siya ay nakatayo dito ng mahabang sandali. Isang dosenang tao ang nagpakita kaagad pagkatapos. Isang magandang babae sa casual na pananamit at mapang-akit na tingin ang naglalakad sa harapan. Ang kanyang hindi masabi na pagka-dominante ay mararamdaman. Damang-dama ang aura sa tuwing gumagawa siya ng kilos. Isang lalaking nakasuot na may aura ng isang upperclassman ang makikitang naglalakad ng isang hakbang sa likuran niya. Si Noemi ay isang mapagmasid na babae. Nakikita niya na ang dalawa ay sina Yvonne at Ray. At the same time, alam niyang mas mataas ang status ni Yvonne kumpara kay Ray. Mukhang totoo na siya ang sekretarya ng maalamat na lalaking iyon. Nang walang dalawang pag-iisip, ngumiti si Noemi ng matikas at naglakad pasulong bago inabot ang kanyang kamay. Magandang gabi, Secretary Xavier, CEO Ray. Ang pangalan ko ay Noemi Moreno. Ako ay mula sa isa sa mga dakilang pamilya ng South Sea. Sa ngalan ng pamilya Moreno, tinatanggap ka namin dito. Natigilan sina Yvonne Xavier at Ray Hart nang makita nilang lumabas si Noemi Moreno. CEO Moreno. Ikaw ay may sapat na kaalaman, at hindi ko akalain na malalaman mo ang aming schedule ng flight ng tumpak. Kawili-wili. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Noemi. Ang aking anak na babae ay ang manugang na babae ng pamilya Cobb, kung tutusin. Kaugalian na naming malaman kapag narito ka para ipagdiwang ang kaganapan ng anibersaryo ng pamilya Cobb. Si Yvonne at Ray ay nagkatinginan bago sila nagpakita ng malalim na tingin sa kanilang mga mukha. Bakit hindi mo ako hahayaan na i-treat kayo sa isang pagkain ngayong nandito na kayo?
treat ko kayo sa pinakamasarap na lokal na pagkain ngayong gabi. Paano ang tunog na iyon? I'm sorry, CEO Moreno. Pupunta kami ngayon sa chairman. Baka sa ibang pagkakataon. Tumalikod na si Yvonne at umalis pagkatapos nun. Isang apologetic smile ang ipinakita ni Ray bago sumunod sa likod. Hindi naman nagalit si Noemi matapos tanggihan. Sa halip, natigilan siya bago nagpakita ng ekspresyong puno ng gulat. Yung chairman, ang maalamat na tao mismo. Nandito siya sa syudad. Ganito ba talaga kalakas ang pamilya Cobb? Sa mismong sandaling ito, patay na patay si Noemi sa kanyang anak na ikakasal sa pamilya. Magkakaroon din siya ng kontrol sa awtoridad ng pamilya kung iyon ang kaso. Siyempre, kung si Ellen Moreno ay pinalad na makilala ang maalamat na lalaki, hindi utol si Noemi sa kanyang pagiging mistress din. Sabi nga, akala niya ay wishful thinking lang ito. Noemi gritted her teeth habang nakatingin sa likod ni Yvonne at Ray. Gagawin namin ng aking anak na babae ito para sigurado. Lalaki lang naman. Kinabukasan, 10:00 ng umaga. Ang punong tindahan ng pamilya Cobb ay binaha ng mga maliliwanag na ilaw at magarbong dekorasyon. Kahit isang buong sayawang koponan ay kinuha upang i-hype ang kaganapan. Ito ay medyo ang mataong tanawin. Nais ng pamilyang Cobb na magbigay galang sa mag-ina ng pamilya Moreno habang kinukuha ang pagkakataong durugan ang tinaguriang negosyo nina Harvey York at Kathy Cobb. Kaya naman nagpasya si Lola Cobb na i-host ang kaganapan gamit ang tindahan sa ilalim ng pangalan ng pamilya Moreno. Ito ay mga 30 talampakan lamang ang layo mula sa lumang tindahan ni Harvey. 3 palapag ang lugar. Humigit kumulang 400 milya kwadrado sa bawat palapag. Old school pa ang mga kagamitan na lubhang mapag-aksaya. Higit sa lahat, isang kilalang calligrapher ang kinuha para sa kaganapan. Ang eleganteng pangalan ng negosyo ng kanilang pamilya ay lubhang kapansin-pansin habang ito ay nakabitin sa harap ng tindahan. Ang mga mamamahayag mula sa mga istasyon ng TV at mga kumpanya ng pahayagan ay dumating sa lalong madaling panahon upang maranasan ang kaluwalhatian ng isa sa dakilang pamilya ng South Sea. Hindi lamang nagbigay ang pamilya ng napakalaking halaga ng pera sa mga mamamahayag, kundi ang mga kaganapan sa lottery at celebrity ay doon din ginanap. Kasabay nito, ang mga mahahabang mesa ay inilagay sa bawat gilid ng mga sahig na may mga inuming may lasa. Ito ay medyo isang marangyang tanawin. Ang isang pagdiriwang na kaganapan ay parang isang napakalaking party. Isang magandang red carpet din ang inilatag sa harap ng pasukan. Ang mga payat at magagandang tao sa mga damit mula sa mga ahensya ng modelo ay kinuha upang tumayo at batiin ang mga bisita sa parehong gilid ng carpet. Ang mga paputok ay inihanda para salubungin ang bawat tao sa sandaling makapasok sila sa loob ng gusali. Sa anumang kaso, ang kaganapan ay masigla at maluho hanggat maaari. Habang lumilipas ang oras, unti-unting nagdatingan ang mga bisita. Sunod-sunod na sumusulpot ang mga Mercedes, Ferrari, Porsche, at iba pang mamahaling sasakyan. Lahat ng taong dumating ay mukhang labis na labis. Lahat sila ay nakasuot ng maayos, may mga alahas na nakatikip sa kanilang buong katawan. Sila ay gumagalaw lampas sa karamihan ng tao na may matataas na baso sa kanilang mga kamay, na parang dumadalaw sila sa isang high-end na party. Paminsan-minsan ay nakikipagkwentuhan sila sa iba habang tumatawa ng malakas bago magpakita ng mapaglarong ekspresyon kung kailan nakatingin kay Harvey York at sa iba pa. Kung ikukumpara sa kanilang maluho na kaganapan, ang tindahan ni Harvey ay ganap na hindi nakikita. Sayang naman. Walang mamamahayag mula sa mga istasyon ng TV o pahayagan. Walang kilalang bisita, walang celebrity models na magpapahype sa eksena. Kung walang libreng pera at inumin, kahit ang mga ordinaryong tao ay hindi na mag-abala sa pagpunta. Maliban sa mga libreng sample na nakasulat sa karatula, wala nang iba pang magpahiwatig na ang negosyo ni Harvey ay opisyal na nagbukas. Hindi napigilan ng mga tao ang tumawa sa walang laman na tanawin. Ang lakas ng pamilya Cobb ay gabit-araw kumpara kay Harvey, pero sinusubukan pa rin niyang hamunin sila. Anong biro? Magkaroon ng kaunting kamalayan sa sarili.
Hindi nakaramdam ng kahihiyan si Harvey at ang iba pa. Dumating din sina Julian York at Irene Johnson para tumulong sa paglalagay ng mga produkto sa mga iced tea. Ang mga manggagawa ay nagpapakulo din ng isang malaking palayok ng pamahid. Maaamoy ang mahinang halimuyak mula sa 1 milya ang layo. Si Cathy Cobb ay nakaupo sa register habang naglalaro ng ilang barya sa kanyang kamay na para bang siya ang amo ng lugar. Magbubukas ka raw para sa negosyo, Harvey. Dapat ay tinatanggap mo ang iyong mga customers sa harap. Ito ay karaniwang kagandahang loob. Nang si Harvey at ang iba ay umiinom ng kanilang tsaa pagkatapos gawin ang kanilang mga trabaho, nagpakita si Ellen Moreno na may dalang maiksing itim na damit na Chanel, kasama ang ilang mga tao na ganap na nakasuot ng mga alahas sa likod niya. Ang mga magagandang palamuti ay kumikinang sa katawan ni Ellen. Siya ay nakikita na lubhang marangal at katangi-tangi, na parabang siya ay isang tunay na mayaman na babae. Normally speaking, dapat walang tao dito para suportahan ka, pero dapat nakatayo ka pa rin dito anyway. Magbaw ka man lang sa harap ng mga taong dumadaan para ipakita ang iyong paggalang. Kung hindi, mapapahiya kayo kung walang customer ngayon. Itinuro ni Ellen sina Harvey at Cathy na may bossy look sa mukha. Harvey, Cathy, dahil pareho ko kayong kaibigan noon, sana marunong ka magnegosyo. Kung hindi, hindi mo magagawang labanan ang aking kasintahan kahit na pagkatapos ng 100 taon, lalo na ang buong pamilya. Proud siyang tumingin sa tindahan ng pamilya Cobb habang nagsasalita. Masayang sinalubong nina Eden Cobb at Valerie Cobb ang mga panauhin. Maging si Lola Cobb mismo ay paminsan-minsan ay sumusulpot upang makipag-usap sa kanila upang ipakita ang kanyang paggalang. Matapos makita ang organisado at klase na hitsura ng pamilya Cobb, hindi napigilan ni Ellen Moreno na tumawa kay Harvey York nang tumingin siya sa likod na may malamig na ekspresyon. Maaari kitang bigyan ng isang basket ng bulaklak at bumili ng isang kahon ng anumang pamahid na mayroon ka upang mapatakbo ang iyong negosyo. Nagtawanan ang mga tao sa likod ni Ellen matapos marinig ang sinabi niya. Isang probonsyano mula sa Country H ang naglagay ng kanyang puso at kaluluwa sa pagbubukas ng isang tindahan, at pagkatapos ay ano ang nangyari. Wala kahit isang customer na dumating. Umaasa pa nga siya sa Diyos ang iniwan siya para basbasan siya ng bulaklak ng basket. Nakakaawa lang ito sa puntong ito. Humigop ng tsaa si Harvey bago casual na sumagot, no need. Ang iyong basket ng bulaklak ay walang karapatan na narito. Wala rin kaming puwang para sa iyo dito. Nagbago ang ekspresyon ni Ellen. Heheha, walang puwang para sa akin. Magpanggap ka pa. Sa tingin mo ba nakakabilib ka dahil lang sa kilala mo si Trey Bierstadt? Sa tingin mo ba ikaw ang hari ng mundo? Wala ka dito. Isang malamig na tawa ang pinakawala ni Ellen na may mapaglarong hitsura sa kanyang mukha. Palaging may mas mahusay sa isang lugar na tulad nito. Talagang maganda ang relasyon ng nanay ko sa Blackburn City Martial Arts Alliance. Sa lalong madaling panahon, ang vice leaders ng organisasyon ay narito upang ipagdiwang ang kaganapan ng anibersaryo ng pamilya Cobb. Tama, nandito rin ang executive CEO ng Sky Corporation at ang sekretarya ng chairman mula sa Kaizen Group. Mapupuno ng mga basket ng bulaklak ang buong espasyo ng pamilya Cobb sa puntong ito. Sa tingin mo ba ay bibisitahin ng mga tao ang isang malabo na lugar tulad nito? Anong biro? Mas kitang-kita sa sandaling iyon ang mapang-asar na tingin ni Ellen. Hindi mahalaga kung ang mga tao ay walang talento ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang klase ng lahat ay napagpasyahan na mula pa noong kapanganakan. Sabi nga, natural lang kay Noemi Moreno na pigilan si Ellen na makasama si Harvey. Siya ay isang tao lamang na hinamon ang lahat ng mga kilalang tao nang hindi nalalaman ang kanyang mga limitasyon. Pagkatapos ng lahat, ang klase at isip ni Harvey ay lubos na hindi nakakaakit. Namangha si Ellen sa nakita ng kanyang ina. Naniniwala siya na nakita na ni Noemi ang pagiging inutil ni Harvey. Salamat at nakipaghiwalay ako kay Harvey at sa halip ay nakasama ko si Eden Cobb. Bumalik ka sa pwesto mo, Ellen, hindi na mapakali si Harvey na kausapin si Ellen. Walang magiging espasyo para sa iyo dito. Hindi ka namin tinatanggap dito.
Si Ellen at ang iba ay humagalpak ng tawa matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Marami na silang nakitang clown sa buhay nila, pero bihira lang makakita ng taong ganito kamangmang. Hindi ako welcome dito. Masyado kang maangas, hindi ba? Sa palagay mo ba ay may pakialam ako sa rundown store na ito? Nagpunta lang ako dito para sa pagiging magkaibigan natin. Naawa ako sa iyo pagkatapos mong makita ang kaawa-awang tingin sa mukha mo. Isang awkward na tawa ang pinakawalan ni Ellen, na parang pinilit siya ni Harvey. Mabuti, kung patay ka na sa pagpunta sa landas na ito, wala rin akong masasabi sa iyo. Ikaw ang nagtanong nito. Pagkatapos, inilipat ni Ellen ang kanyang tingin kay Cathy, na nagpapakita ng kalmadong tingin. Kayong mga bastard ay talagang match made in heaven. Galit na bulalas ni Ellen. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 3985. Napapikit si Harvey York. Isang malaking araw iyon, kaya hindi siya mapakali na makipagtalo kay Ellen Moreno. Uminom ka ng tubig at magpahinga ng higit habang kaya mo pa, sabi ni Harvey, na nakatingin kay Cathy Cobb at sa iba pa. Hindi magkakaroon ng oras para doon kapag dumating na ang mga bisita. Pagkatapos, nagbuhos ng isa pang tasa ng tsaa si Harvey bago humigop. Natigilan sandali si Ellen at ang iba pa bago tumingin muli kay Harvey na may lubos na hindi makapaniwala. Lahat ay nagpakita ng mapaglaro at malayong mga ngiti, na para bang nakatingin sa payaso. Marami na silang nakitang walang hiya at katawa-tawang tao, pero bihira lang silang makakita ng katulad ni Harvey. Wala ni isang customer ang makikita, ni isang basket ng bulaklak ay hindi kumukuha ng espasyo, ngunit mayroon pa rin siyang mukha upang sabihin ang mga bagay na ganyan. Gaano siya kawalang hiya? First, medyo nagiging sobra na ito, hindi ba? Lumakad sina Lola Cobb, Eden Cobb, at Valerie Cobb kasama ang isang grupo ng mga tao matapos makita si Ellen at ang iba pa. Agad silang natawa nang makita nilang humihigop ng tsaa si Harvey. Babuoin mo ba ang nag-iisang pamilyang Cobb kapag ganito ang hitsura mo, Cathy? Gusto mo bang bumagsak ang pamilya natin? Walang pagsisisi na kinukutya ni Valerie si Cathy. Paano mo gagawin iyon? Sa maldita mong ointment. Kung ako sa iyo, bumalik na ako sa Hong Kong at Las Vegas at magpatuloy sa pagiging dagan ng kalye doon. Kahit hindi ka nahihiya dito, nahihiya kami sa iyo. Humakbang si Eden at ipinulupot ang kanyang mga braso sa maliit na baywang ni Ellen bago nginisian si Harvey. Ay, Ellen, ang mga lalaking tulad nito ay walang karapatan na maging lingkod mo, lalo pa ang iyong kaibigan. Ang mga lingkod man lang ay may sense of nobility. Ang mga taong tulad niya ay walang ganoon. Nakakahiya kahit itago siya. Lumakad din si Noemi Moreno at ang kanyang mga barkada. Nakasuot sila ng magagandang damit at alahas na Cartier sa kanilang mga palso habang ipinapakita ang kanilang matikas na aura. Isang pahiwatig ng kanilang mga payat na binti ay makikita paminsan-minsan. Ito ay talagang isang kapansin-pansing tanawin. Nagpakita sila ng mapanuksong tingin habang nakatitig kay Harvey at Cathy. Nang makita nila ang magandang mukha ni Cathy na walang anumang make-up at alahas, nagsimula silang mainggit. Bumantong hininga si Noemi sa harap ni Harvey. For the sake of you saving my life, why don't I hire a few actors to line up in front of this place? At least magiging kayo na kayang magpanggap ng mas mahusay sa ganoong paraan. Kung tutusin, hindi ko akalain na ang isang walang kwentang lalaki na tulad mo ay may pera para gawin ang bagay na iyon. Boom, boom, boom. Nagpaputok na ang mga paputok na ang mga tao ay nagpapakita ng masasamang tingin. Buntong hininga, napakaraming bisita dito, sabi ni Eden na may bonggang tingin. May mga prominenteng figure na dumating para ipagdiwang ang event nang hindi man lang namin sila inimbitahan. Mukhang maghahanda pa tayo ng ilang mesa at inumin. Isang magiliw na ngiti ang ipinakita ni Ellen kay Eden. Ayos lang, Eden. Kasama ko dito, sama-sama tayong uunlad. Vroom. Kasabay ng malalakas na tunog ng mga makinang umaandar,
Isang Maybach ang dahan-daang pumarada sa kalye. Nang malapit nang salubungin ni Lola Cobb at ng iba ang kanilang bagong bisita ng nakangiti, natauhan na lang sila na wala nang natitira pang mga parking spot para sa kanilang event. Nakaparada ang Maybach sa harap mismo ng tindahan ni Harvey. Maya-maya pa ay lumabas ng sasakyan ang 5 lalaki at babae. Napakaganda ng kanilang mga damit. Bawat isa sa kanilang mga galaw ay naglalabas ng aura ng mga elite at upperclassmen. Ang nangungunang tao ay walang iba kundi si Yvonne Xavier. Si Ray Hart ay nakasunod sa kanyang likuran. Natigilan si Lola Cobb at ang iba pa bago sila nagpakita ng mga mukha na puno ng gulat. May mga ulat na sina Yvonne at Ray sa lungsod sa loob ng ilang araw. Iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ay kinilala ang dalawang kilalang tao ng bansa H. Sabi nga, naniniwala si Lola Cobb na siya at ang kanyang pamilya ay walang karapatan na imbitahan ang dalawang iyon. Hindi pa sila sapat na karapat-dapat. Nakuha ba sila ni Noemi dito? Matapos marinig na nagkasundo ang pamilya Moreno sa Sky Corporation, naisip ni Lola Cobb na si Noemi Moreno ay ang tanging tao na maaaring gumawa ng isang bagay tulad nito. Walang pagdadalawang isip, kitang-kita ang mga mapagmataas na ngiti sa mga mukha ni Lola Cobb at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang dalawang kilalang tao mula sa bansa H ay tunay na bata at mahuhusay na upperclassmen. Kung nandito sila para suportahan ang pamilya Cobb, siguradong uunlad ang kanilang negosyo. Gusto ng pamilya walang alinlangang tumaas muli sa bagong taas. Mabilis na ikanaway ni Lola Cobb ang kanyang kamay, na sinenyasan ng lahat na magtipon bago tuwang-tuwang umakyat ng may paggalang na tingin sa mukha niya. Secretary Xavier, CEO Ray, nandito kayo. Lumiwanag ang mga mata ni Noemi bago siya humakbang paharap. Maligayang pagdating. Maligayang pagdating. Masyadong maraming bisita ngayon. Ako ang may kasalanan kung bakit hindi ako nagpareserba ng paradahan para sa iyo. Eden, Ellen, mabilis. Maligayang pagdating sa aming mahal na mga bisita. Sila ay lubos na kilalang mga tao dito. Tuwang-tuwa na lumabas sina Ellen Moreno at Eden Cobb matapos marinig ang mga salitang iyon. Nakakabaliw ito. Sa suporta ng mga taong tulad nito, tiyak na lalago ang pamilya Cobb. Sa mismong sandaling ito, humakbang ang isang lalaki bago nagsalita. Yvonne Xavier ng Kaizen Group. Ray Hart ng Sky Corporation. $15 milyong na halaga ng mga order para sa Silver Elixir ng pamilya Cobb. $15 milyong para sa Silver Elixir ng pamilya Cobb. Agad na natigilan si Lola Cobb at ang iba pa. Nalaglag din ang panga ni Ellen. Ang titig sa kanyang mga mata ay napuno ng walang anuman kundi lubos na pagkagulat. Walang nag-isip na narito ang dalawang kumpanya upang ipagdiwang ang pagbubukas ng negosyo ni Harvey. Pabayaan na lang na gumastos ng $15 milyong kaagad. Masyado nilang pinapaganda si Harvey. Paano ito posible? Nanginginig si Noemi. Naiintindihan niya kung gaano kalakas sina Yvonne at Ray. Anong karapatan ni Harvey na ipagdiwang nila ang kanyang pagbubukas ng negosyo? Akala nila ang pamilyang Cobb ang nakakuha ng dalawang kilalang tao rito. Ngunit hindi nila inaasahan na ang mga kilalang tao ay talagang nandito para kay Harvey. $15 milyong. Ang Silver Elixir ay sasabog na magdamag. Secretary Xavier, CEO Ray, baka nagkakamali ka. Wala dito ang aming tindahan. Bulalas ni Noemi dahil sa hindi makapaniwala. Sina Yvonne Xavier at Ray Hart ay hindi man lang nagpatinag kay Noemi Moreno. Agad nilang nilagpasan siya nang hindi na nag-aalangan pang sagutin ang tanong niya. Ang casual na pagwawalang bahala sa isang taong tulad niyan ay malinaw na isang tahimik na pangungutya. Nang maglakad ang dalawa patungo sa kay Harvey York, si Yvonne ay nagpakita ng isang mahinang ngiti habang si Ray ay nagpakita ng isang magalang na ekspresyon. Matagal na, bahagyang yamakap sina Harvey at Yvonne sa isa't isa. Ang simpleng galaw at ang magandang mukha ni Yvonne ay sapat na para mabago ni Ellen Moreno ang kanyang ekspresyon. Siya ay hindi man lang alam ang mararamdaman sa puntong iyon. Hindi niya maipinta ang kanyang ulo kung bakit ganoon na lamang ang paggalang ng mga babaeng tulad ni Cathy Cobb at Yvonne kay Harvey.
Kung tutuusin, isa lang siyang lalaking itinabi niya. Sinulyapan ni Harvey si Ray bago mahinahong sinabi, dapat mo munang alamin kung sino ang katrabaho mo sa susunod na oras. Pagkatapos ng lahat, hindi namin gusto ang sinumang random na tao na tumayo sa aming negosyo. Bahagyang tumanggaw si Ray. Tama ka dyan. Hindi ko mapigilan ang ilang tao na samantalahin ang iba gamit ang pangalan ng aming kumpanya. Kasalanan ko iyon. Bukod sa ipagdiwang ang iyong negosyo, pumunta ako dito upang ayusin ang mga marka. Tapos, sumulyap si Ray kay Noemi. Bahagyang nawala ng kulay ang mukha niya mula noon. Napangiti si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Sumunod ka lang sa rules. Hindi na kailangang pahirapan ang sinuman. Hindi mo kailangang magmadali para sa akin, alinman. Hindi alam ni Noemi ang mararamdaman matapos makita ang tatlo na masayang nagkukwentuhan. Tutal, kilalang tao si Ray. Maging ang pangalawang ginang ng pamilya Moreno ay walang magagawa kundi magbigay galang. Bakit parang subordinate ang lalaking ganyan bago si Harvey? Ano bang karapatan niya? Ito ay dalawang tao lamang mula sa bansa H. Sinong may pakialam? Napamura si Valerie Cobb na may pagmamalaki matapos makita ang kalmadong ekspresyon ng mukha ni Harvey. At the end of the day, mga tao pa rin sila from country H. Siguro nakiusap si Harvey sa dalawang ito na pumunta dahil lang sa iisang bansa sila. Ang kanilang relasyon ay malinaw na hindi pantay. Oo, ito ay $15 milyong na halaga ng pamahid pa rin. Malamig na bulalas ni Eden Cobb. Sinusubukan lang nilang hindi respetuhin tayo sa puntong ito. Walang paraan na ang mga kilalang tao na tulad nila ay titingin sa isang sira-sirang daang square foot wide store tulad nito. Wala pa nga silang production capacity. Paano sila makakagawa ng $15 million worth of ointment? Tama si Valerie. Ginagamit lang ng bastard na ito ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang lalaki mula sa bansa H para magmakaawa para sa lahat ng ito. Kung totoo ang utos, kakainin ko ang sign ngayon. Tumanggo si Lola Cobb at ang iba pa matapos marinig ang paliwanag ni Eden. Maliban sa nakakagulat na utos, hindi sila makapaniwala na kahit na malayo ang nasa harap ng kanilang mga mata sa totoo. Si Cathy ay pinalayas na sa pamilya. Hindi nila nais na ang babae ay bumangon sa pamamagitan ng isang stroke ng swerte. Si Harvey ay isang country bumpkin lang mula sa country H. Wala siyang karapatang makipaglaban sa isa sa mga dakilang pamilya. Hey, mukhang minamaliit kita, Harvey. Biglang namulat si Ellen matapos makaramdam ng sama ng loob sa mahabang sandali. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon patungo sa kay Harvey ay naging mapaglaro. Hindi ko akalain na ganoon kalaki ang pakialam mo sa akin para makuha ang mga kilalang tao rito. Nakakahiya na ang kanilang mga pagkakakilanlan at katayuan ay masyadong mataas. Wala kang karapatan na pati ang kumpanya nila dito. Ang pagkilos na ito ay ganap na wala sa lugar. Malinaw nating masasabi na ang dalawang ito ay narito lamang para sa palabas. At least maging honest ka. Sabihin mo lang kung wala kang makukuha dito. Hindi na kailangang magpanggap. Walang nakakaalam kung gaano karaming beses kailangan mong lumuhad para pumunta sila dito. $15 milyong lang ang hinihingi mo. Bakit hindi humingi ng hindi bababa sa 1.5 bilyon? Itinaas ni Ellen Moreno ang kanyang ulo na may masamang tingin. Bukod sa dalawang ito, masisiguro kung walang ibang pupunta sa pagbubukas ng tindahan mo. Kung mayroon man, kakainin ko ang karatula mo ngayon. Itinuro ni Ellen ang karatula ni Harvey York na may mapaglarong ekspresyon. Nagsisimula ng mairita si Noemi Moreno. Ellen, hindi mo pwedeng akusahan si Secretary Xavier at CEO Ray niyan. Sila ay mga taong malambot ang puso. Kung hindi, hindi nila makikita si Harvey ng mata sa mata kahit lumuhad siya hanggang sa bumigay ang kanyang mga tuhod. Lahat sila ay ginagawa ito para sa kapakanan ng kanilang bansa. Nakikita ko na ngayon. Ang iba ay bumalik sa kanilang katinuan pagkatapos marinig si Noemi at ng iba ang sapilitang pagpapaliwanag. Hindi nagtagal, silang lahat ay mapaglarong tumatawa sa harap ni Harvey. Ginagawa niya ang ganoong bagay para lang sa kaunting katanyagan.
Ang swerte niya at nasa abroad siya ngayon. Kung siya ay nasa bansa H, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na makilala ang dalawang kilalang tao. Matapos marinig ang mga pang-iinsulto ng pamilya Cobb kay Harvey, bahagyang nagdilim ang mukha ni Ray Hart. Magsasalita pa lang sana siya nang magsimula na naman ang fireworks. Tingnan mo, si Mr. Philip, sabi ng isa na puno ng excitement. Isang Range Rover ang dumaan bago bumukas ang pinto ng kotse, na tumambad kay Mr. Philip na nakataksido at kasama sa kanyang pinagkakatiwalaang mga nasasakupan. Lumakad siya patungo sa direksyon ni Harvey na may matingkad na ngiti sa kanyang mukha. Iyon ang Royal Chef ng Empire. Siya ay isang malaking karakter dito. Maaakit niya ang atensyon ng lahat sa pamamagitan lamang ng pagtayo dito. Ito ay si Mr. Philip. Nabalitaan ko na hindi siya nakilahok sa mga kaganapan tulad ng sa Cobb family, he really is impressive. Ano ang nagdala sa kanya dito ngayon? Nagulat ang lahat matapos makita ang pagdating ni Mr. Philip. Kung tutuusin, hindi siya basta-bastang ordinaryong chef. Mayroon siyang daan-daang milyong dolyar na halaga ng mga ari-arian. Siya rin ang kinatawan ng negosyo ng industriya ng imperyo sa South Sea. Ang isang lalaking tulad nito ay magagawang itagilid ang buong upper social circle sa pamamagitan lamang ng pagpapakita. Sinasabing tinanggihan niya ang alok ng pinuno ng pamilya Lee na sumali sa kanilang salo-salo. At gayon pa man siya ay dumating dito sa lahat ng lugar. Ano ba talaga ang kaya ng pamilya Cobb? Mayroon ba silang ilang uri ng mahiwagang kapangyarihan o isang bagay? Si Lola Cobb at ang iba ay lubos na nagulat sa pagdating ni Ginoong Philip. Bakas din sa mukha ni Noemi ang pagkalito. Mukha namang mayabang si Ellen Moreno nang titigan niya si Harvey York. Para kay Ellen, ang halaga ni Ginoong Philip ay napakalaki kumpara kina Yvonne Xavier at Ray Hart, pagkatapos ng lahat. Welcome, Mr. Philip. Salamat sa pagpaparangal sa amin sa iyong pagbisita. Sumunod sa likuran sina Noemi Moreno at Ellen na may maamong ngiti at tumataas na ego na nakatago sa kanilang mga puso. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaroon ng mga koneksyon kay Ginoong Philip ay isang simbolo ng katayuan ng isang tao sa lungsod. Naku, Lola Cobb, CEO Moreno. Binabati kita. Nakaramdam ng kaunting inis si Mr. Philip matapos na humarang sa kanyang landas. Ngunit nagpakita pa rin siya ng magiliw na ngiti na parang totoong maginoo. Ipagpatuloy ang mabuting gawain. Si Lola Cobb at ang iba ay humagalpak ng tawa matapos marinig ang mga salita ni Mr. Philip. Salamat sa iyong suporta. Napakahalaga talaga nito sa amin. Ellen, Eden, mabilis. May regalo sa atin si Mr. Philip. Mabilis na bulalas ni Noemi matapos makita ang isang kahon ng regalo sa kanyang mga kamay. Nakakahiya para sa kanya na hawakan ito ng matagal. Tuwang-tuwa na inabot nina Ellen at Eden Cobb ang kahon ng regalo. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang mga mata, kahit isang piraso ng basura mula sa mga tao ng maharlikang pamilya ng imperyo ay itinuturing na kayamanan. Nako, pasensya na, matapos mamulat, umiling si Mr. Philip. Hindi ako pumunta dito para sa event mo. Ang regalong ito ay hindi rin para sa iyo. Naparito ako upang ipagdiwang ang pagbubukas ng negosyo ni Sir York. Hindi siya mapakali na makipag-usap sa iba. Mabilis niyang sinenyasan ang mga pinagkakatiwalaang subordinate para gumawa ng paraan sa kanya. Pagkatapos, masaya siyang pumasok sa lumang tindahan ni Harvey na may ngiti sa labi. Inihanda ko ang lisensya ng negosyo ng Empire para sa iyo, Sir York. Sa pamamagitan nito, maaari mong ibenta ang iyong silver elixir sa Empire kahit kailan mo gusto. Isa pang bagay, bilang isang maliit na token, pumili pa ako ng isang tindahan para sa iyo sa Walsh. Naway umunlad ang iyong negosyo at mapuno ang iyong mga bulsa sa lahat ng oras. Natigilan si Ellen bago nawala ng kulay ang mukha niya. Lisensya sa negosyo ng Empire. Isang tindahan sa Walsh. Ang mga ito ay tila mga simpleng bagay na walang bigat. Ngunit nangangahulugan ito na ang imperyo ay palaging bukas sa silver elixir ng pamilya Cobb. Sa tulong ni Mr. Philip, ang mga benta sa Empire ay agad na tataas. Matapos mapagtanto ang katotohanan iyon,
natahimik ang lahat. Sina Yvonne at Ray ay naisip na maglagay ng isang palabas dahil sila ay mula sa parehong bansa ni Harvey, at lahat ay akala nila wala silang choice. Ngunit walang paraan upang paikutin ang pagdating ni Ginoong Philip ng ganoon. Kung tutuusin, ang kanyang pangalan ay masyadong kilala sa lungsod. Ang isang tao mula sa maharlikang pamilya ay hindi kailanman gagawa ng isang bagay na tulad nito, ni hindi sila minindigan para sa ibang tao para lamang sa kanilang sariling kapakanan. Ang lahat ay totoo, pagkatapos ng lahat. Ang mga produkto ng pamilya Cobb ay hinding-hindi makakarating sa Empire kahit na pagkatapos ng 100 taon. Napuno ng matinding takot si Eden. Agad ding naging matamlay si Valerie Cobb. Kabanata 3990. Maging ang taong tulad ni Noemi Moreno, na kayang panatilihing kalmado ang sarili anumang oras, ay nanginginig. Kaya niya makaramdam ng matinding pressure na dumudurog sa kanya sa mismong sandaling ito. Kung ang Silver Elixir ay talagang magkakaroon ng pagkakataong makabenta sa ibang bansa, ito ay magiging isang lubhang nakamamatay na dagok sa pamilya Cobb. Nanginginig si Lola Cobb. Naiintindihan din niya ang katotohanan iyon. Napakagagalang namin sa iyo. Bakit mo kami lalabanan ng ganito? Likas na sigaw ni Lola Cobb. Lalabanan ka. Natigilan si Mr. Philip bago nagpakita ng mahinang ngiti. Wala akong interes na gawin ang ganoong bagay, Lola Cobb. Wala ring kinalaman sa akin ang sama ng loob mo. Pagkatapos ng lahat, bakit ang isang tao mula sa maharlikang pamilya ay mag-abala patungkol sa inyo? Sa kanyang mga mata, walang karapatan ang pamilya Cobb. Hindi mo naisip yun. Ang tono ni Lola Cobb ay naging mas mabangis. Ginagamit mo ang iyong reputasyon at katayuan para tulungan ang mga bastard na ibenta ang kanilang mga gamit sa ibang bansa. Paanong hindi yun laban sa amin? Dapat kami ang may karapatan yan. Ano bang ginawa ni Harvey York para gawin mo ang ganoong bagay? Magkanong pera ang binigay niya sa'yo? Ilang gabi na ang beach na iyon, si Cathy Cobb, nakasama mo. Bakit mo gagawin ang bagay na ito kung hindi dahil doon? Galit na hinampas ni Lola Cobb ang kanyang tungkod sa lupa. Namumula siya sa galit na nagawa niyang ituwid ang likod niya bigla. Siya ay kumukulo sa galit. Malapit nang lumala ang sitwasyon. Ang sitwasyon ay tiyak na magiging simulan ng pagbagsak ng pamilya Cobb. Kahit sa sandaling ito, wala siyang pakialam na kalaban niya si Mr. Philip. No need to say things like that to me. Hindi mo rin ako kailangang siraan ng ganyan. Lagi kong sinusunod ang tuntunin ng pagkamaginoo. Wala akong dapat ikahiya. Si Mr. Philip ay nagpakita ng kalmadong tingin sa kanyang mukha. Hindi ako ang nagpahintulot sa kanila na ibenta ang kanilang mga produkto sa Empire. Ipinadala ko ang mga sample sa puwersa ng militar at pulisya ng Empire para subukan nila. Tuldok, noong una, hindi sila naniniwala sa mga produkto na nirerekomenda ko. Ngunit pagkatapos na subukan ito ng ilang sandali, sila ay humanga sa pagiging epektibo nito. Ang mga sugat na nangangailangan ng 3 buong araw para gumaling ay nawala sa loob lamang ng 1 araw. Ito ang nagliligtas buhay sa kanila. Hindi ko ginawa kahit na kailangan pang sabihin. Ang mga tao mula sa puwersa ng militar at pulisya ay humingi ng lisensya ng negosyo sa maharlikang pamilya sa kanilang sarili. Ang Silver Elixir ni Harvey at Cathy ay maaari na ngayong ibenta sa Empire at sa iba pang bahagi ng Northern Europe. Protektahan din namin ang kanilang mga eksklusibong karapatan. Ang sinumang lumalabag sa karapatang iyon ay kailangang magbayad ng mga kahihinatnan. Kung wala ang awtoridad ng maharlikang pamilya, paano ko gagawin ang lahat ng ito ng mag-isa? Si Mr. Philip ay nagpakita ng matapat na ekspresyon sa kanyang mukha. Pinigilan ni Harvey ang anumang buhay na mawala sa kanyang hotel habang ginagawa rin ang kanyang signature dish. Simple lang siyang nagbabalik ng pabor. Pagkatapos ay nagpakita si Mr. Philip ng bukas na sugat sa kanyang palso. Nasaktan ako sa kusina kanina. Now that I'm here, I should also try out the ointment.